Naisip mo na ba kung bakit ang ilang tao ay kayang-kaya ang lahat, habang ang iba naman ay laging kapos? Ang pagkakaroon ng yaman ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ang kalayaang gawin ang nais mo, tuparin ang iyong mga pangarap at magbigay ng mas magandang buhay para sa iyong pamilya. Nandito ang 7 dahilan bakit kailangan mong magkapera at yumaman. Number 1, mas maraming oportunidad. Aminin man natin o hindi, ang mga taong mas marami ang pera ay mas maraming opportunity kesa dun sa mga hirap sa buhay. Ang mga taong may pera ay maraming option kung saan sila pwedeng mag-aral. Pwede sila sa mga sikat at magagaling na university. Makakapili sila ng kahit anong kurso ang gusto nilang kunin. Kung gustong mag-abogado or mag-doktor ay kayang-kaya ng budget nila. Mas marami din silang option sa negosyo at kayang-kaya nilang magsimula ng mas malaking negosyo na may mas malaking kita. Ang mga may pera din ay maaaring makapili ng career or trabaho na papasukin nila. Hindi kagaya ng mahihirap na kung ano na lang ang available na trabaho, yun ang papasukin kahit napakaliit pa ng sweldo. Kaya importante na magsumikap tayo dahil totoo na pag mas marami kang pera, mas maraming oportunidad ang naghihintay para sa iyo at para sa pamilya mo. Ang mga may pera ay nakakapili kung anong negosyo ang gusto nilang pasukin, makakapili sila ng trabaho na gusto nila at magpapasaya sa kanila. At syempre, kung mas marami kang pera, mas marami kang opportunity sa buhay. Mas madali mo din mapapadami ang kita mo, mapapadami ang ipon at investments mo. If agree kayo dito, type agree sa comment section. Number 2, mas magandang kalusugan. Napansin nyo ba na ang hirap sa pera ay madalas kumain ng delata at mga instant noodles? Hindi healthy, di ba? At alam natin na makakasama sa kalusugan natin. Pero dahil sa kahirapan, walang choice kung hindi pagkasyahin ang budget at kumain ng di masustansya para makatipid. Pero ang mga may pera, hindi lang masarap ang kinakain nila. Kumakain sila ng mga masusustansyang pagkain dahil alam nila na baliwala lahat ng pera nila kung hindi din sila healthy. Kapag ikaw din ay may pera, magkakaroon ka ng access sa magagandang quality na mga medical needs at access sa magaganda at magagaling na doktor at ospital. Sila din ay madaling nakakabili ng mga gamot at vitamins na kailangan nila para magkaroon ng mas healthy na kalusugan versus sa hirap sa buhay na magtitiis na lang ng sakit hanggang sa lumala na. Kaya importante na pangarapin natin na umangat tayo sa buhay para magkaroon tayo ng magandang kalusugan at dagdagan ng pananalig at pagdadasal araw-araw. Kung sa palagay mo importante ang pera para sa magandang kalusugan, type healthy in the comment section. Number 3, magandang quality of life. For sure, marami sa atin ang nangangarap ng sariling bahay, magandang kotse, at iba't ibang magagandang gamit. Ito ay isa sa mga dahilan bakit natin gustong magsumikap at umahon sa hirap dahil ang mga may pera, komportable at maganda ang kalidad ng buhay. Hindi nila kailangan mapawisan at pumila ng mahaba sa MRT or mag-commute dahil may sarili silang sasakyan. Meron silang sariling bahay at panigurado napaka-komportable at di pinapawisan dahil ang bawat kwarto ay may aircon. Hindi gaya ng hirap sa buhay na magtitiis sa sobrang init. Sila din ay may access sa mga kalidad na mga gamit dahil karamihan sa original at magagandang quality ay may kamahalan. Ang pera nila ay nakakapagbigay sa kanila ng mas magaan na gawain dahil afford nilang kumuha ng mga kasambahay para makatulong sa mga gawaing bahay nila sa araw-araw. Kaya kung gusto mo ng mas magandang kalidad ng buhay para sa iyo at sa pamilya mo, ay magtrabahong maigi at maging matalino sa pera para mas umangat ang quality ng buhay mo at ng pamilya nyo. Number 4, kakayahang tumulong sa iba. Ang mga mas maraming resources sa buhay ay meron ding kakayahang makatulong sa mga nangangailangan.
Marami sa atin ang nakaranas ng tulong mula sa mga kapamilya nating nasa ibang bansa, kagaya ng pagpapaaral sa atin at pagsuporta sa ating mga pangangailangan. Dahil sila ay may kakayanan dahil sa dami ng pera nila, sila ay nakakapag-share ng blessings nila sa sarili nilang pamilya, sa charity, at iba't ibang proyekto sa community nila. At alam natin, totoong kasabihan na it's better to give than to receive. Maliban sa masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka, kung ikaw ang nagbibigay, ibig sabihin, ikaw yung mas nakakaangat sa buhay dahil ikaw ang nagbibigay at hindi ikaw ang nangangailangang tumanggap. Kung ang pagtulong sa iba ay isa sa motibasyon mo para yumaman, type give in the comment section. Number 5. Financial security at peace of mind. Ang mga taong may sobrang pera ay merong security sa future at sila ay handa sa mga possible na mga emergency sa kanilang buhay. Kung meron mang unfortunate life event na mangyari sa kanila, sila ay may sapat na ipon kung sakali man may magkasakit sa pamilya, may mawala ng trabaho, may repair na kailangan sa kotse or sa bahay. Sila ay may sobrang perang itinatabi para hindi nila kailangang mangutang ng pera at malubog sa malaking interest dahil sila ay nakapag-ipon para sa mga ganitong sitwasyon. Samantala, ang mga kulang sa pera ay hindi handa sa kung ano mang hindi inaasahang pangyayari kagaya ng pagkakasakit o aksidente. Panigurado na ipapangutang ang kailangang pera at malaking stress ang kakaharapin dahil sa kakulangan ng financial security na mga sakto lang or kulang sa pera. Kaya importante na magkaroon tayo ng sobrang perang madudukot para sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Kung ikaw at ang pamilya mo ay secured na financially, type security sa comment section. Number 6. Financial freedom. Ang mga may sapat na pera at sapat na passive income ay hindi kailangang mangamuhan at ma-stuck sa schedule ng trabaho dahil sa pera na meron sila. Sila ay may kakayahan mamili kung saan sila magtatrabaho, ilang oras lang sila dapat magtrabaho, etc. Ang mga may pera ay hindi din nag-aalala sa pang-araw-araw na gastos dahil sila ay may kakayahang suportahan lahat ng gastusin sa araw-araw. Hindi gaya ng kulang sa pera na madalas ay stress kung paano pagkakasyahin ng pera sa pang-araw-araw na bayarin at pangangailangan. Kung sapat na din talaga ang pera, pwede na din sila maagang magretiro at mas mag-enjoy sa buhay. Pero sa mga kulang sa pera, pag hindi nagtrabaho, panigurado ay walang maipambibili ng pagkain o walang pambayad sa mga bayarin. Kaya mas maganda na tayo ay mangarap umangat ang buhay para tayo ay hindi ma-stress sa pera, maaga makapagretiro at magkaroon ng kalayaan kung ano man ang gusto nating gawin sa buhay natin araw-araw. Kung pangarap mo maging financially free ng maaga, type freedom in the comment section. Number 7. Travel. Ang mga taong may ekstrang pera ay nakakapag-travel hindi lamang sa bansa natin pero sa ibang bansa din. At ang pagta-travel ay nagbibigay sa kanila ng magagandang experience, learning at makita at maranasan ang culture ng ibang bansa. Marami sa mga may pera na nagta-travel ay maraming natututunan sa ibang bansa. At pag-uwi sa Pilipinas ay nagkakaroon ng idea sa bagong negosyo, may bagong motibasyon para mas galingan sa trabaho at mas magsikap sa buhay. Maraming benefits ang pagta-travel. Kasama na dito ang pagpapalawak ng perspektibo, stress relief, personal growth, paglawak ng kaalaman at isip, etc. Kung ikaw ay may sobrang pera at may budget sa pagta-travel, type destination in the comment section. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!